Kumusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na mayroong napakaraming mga nilalang sa ating karagatan na kung sakaling anurin sa ating dalampasigan ay sigurado akong magdudulot ng kaguluhan sa mga tao? Kaya mula sa dambuhalang pusit hanggang sa senyales ng pagkasira ng ating planeta ay pag-usapan natin ang 10 nakakagulat na nilalang na lumitaw na lamang sa dalampasigan. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10, Giant Squid. Sa dinami-rami ng maaaring madiskubre sa ating dalampasigan ay sigurado kong ang isa sa pinaka hindi inaasahan ng mga residente ng Cape Town sa Africa na madiskubre nila sa kanilang tabing dagat ay ang dambuhalang pusit na ito. Nasasabing umaabot ang sukat hanggang sa 11 talampakan. Ang nilalang na ito ay ang giant squid na may hawak sa titulo sa pagkakaroon ng pinakamalaking galamay sa lahat ng hayop sa ating planeta. Pero dahil ang higanting pusit na ito ay naninirahan lamang sa malalim na parte ng ating karagatan na umaabot sa 2,000 talampakan ay talaga namang pati ang mga eksperto ay nagulat matapos nilang mabalitaan na may pusit na inanod sa lugar na hanggang ngayon ay hindi pa rin tuluyang matukoy kung paano sila napunta dito at kung bakit hindi kinain ng kanyang katawan ng ibang mga hayop. Number 9, kakaibang pugita. Hindi na bago sa ating kaalaman na ang mga pugita ay mayroong 8 galamay. Pero maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na posibleng magkaroon sila ng higit pa na bilang dito? Ganito na lamang ang nadiskubre ng isang mangingisda na matapos niyang hulihin ng isang pugita para ulamin ay nadiskubre nila ng kanyang ina na may ekstrang galamay ang hayop na naging dahilan para magkaroon nito ng 9 na mga kamay na madali namang naipaliwanag ng mga eksperto kung saan ang mga pugita ay may kakayanan na patubuin ulit ang kanilang mga naputol na galamay kagaya ng sa mga butiki sa kanilang buntot, kung saan ang mas mabilis na pagpatubo ng pugita sa kanyang galamay ay naging dahilan daw upang magkaroon nito ng deformity na nagdulot para may sumabit at tumubo rin ditong isa pang extra na hindi may tatangging sobrang dalang lamang daw mangyari sa ating planeta. Number 8, die off. Sa ating planeta ay kadalasan nagkakaroon ng penomena na kung tawagin ng mga eksperto ay die-off, kung saan napakaraming mga nilalang sa ating kalikasan ang biglaan na lamang kung mamatay at maubos. Na nangyari sa Avacha Bay sa bansang Russia, kung saan nadiskubre na lamang ng mga eksperto na 75% ng nilalang sa lugar ang namatay at inanod sa dalampasigan. Nasasabing nagmula raw sa pagkalason ng mga ito dahil sa kemikal na tinatapon ng mga tao sa tubig. Hindi lamang daw mga hayop sa dagat ang napeperwisyo ng ganitong aksyon, kundi pati na rin ang mga turistang bumibisita sa lugar kung saan sa tuwing lumulusong sila sa tubig ay nakakaramdam sila ng tila ba pagkasunog sa kanilang balat na nagpapakita lamang kung bakit dapat na lamang natin itigil ang pagtapon ng kung ano-ano sa ating karagatan. Number 7, kawawang pawikan. Talaga namang ang isa sa pinakadahilan sa unti-unting pagkamatay ng ating kalikasan ay ang mga aksyon ng mga tao na may papakita sa pawikan na ito na nadiskubre ng mga eksperto sa dalampasigan ng bansang Argentina, kung saan natuklasan nila na ang hayop na tila ba may masakit sa kanyang sikmura na matapos nilang imbestigahan ay napag-alaman nilang dahil daw sa nakain itong mga plastik at iba pang basura na itinapon ng ibang tao sa dagat na inakala raw ng hayop na kanilang pagkain. Napakarami daw ganitong kaso ang paulit-ulit na nangyayari sa ating planeta, kung kaya't ang mga pawikan na hirap na ngang magparami ay mas lalo pang nahihirapang magpataas ng populasyon dahil na rin sa ating mga aksyon. Number 6, dambuhalang sponge. Noong ika-29 ng araw ng buwan ng Oktubre taong 2009 sa Temuka ng bansang New Zealand ay talaga namang nagulat ang mga residente ng lugar matapos madiskubre nila sa kanilang dalampasigan ang isang inanod na sperm whale na may kakaibang nilalang sa kanyang ulo na matapos nilang ipagbigay alam sa mga eksperto ay natuklasan nilang isang sea sponge na nadikit at nasama raw ng hayop
nang siya ay mamatay at anurin sa dalampasigan. Ang mga sea sponge ay mayroong napakalaking responsibilidad sa ating karagatan, kung saan kadalasan silang itinuturing ng ibang mga hayop sa dagat na kanilang tirahan, habang may ilan din namang mga nilalang sa tubig na kumukuha ng pagkain sa hayop na ito, na nagpapakita lamang kung gaano na lamang kaimportante ang sea sponge sa ating planeta na maaaring masira kung sakaling mauubos ang hayop na ito. Number 5. Isang alien? Sa bansang Alaska ay may nadiskubre ang mga eksperto na isang kakaibang fungus na kung tawagin nila ay rust, na hindi nila matukoy kung saan nanggaling o nagmula, kung kaya't labis na lamang ang kanilang gulat nang madiskubre nila itong kumakalat na sa mga halaman sa lugar, na naging dahilan para ang karamihan sa mga ito ay magkaroon ng matinding paglalagas ng kanilang dahon, hanggang sa unti-unti na silang malanta at mamatay. Ayon sa investigasyon ng mga eksperto ay pinaniniwalaan nila na nanggaling ang fungus sa karagatan, ngunit hindi pa rin sila sigurado sa investigasyon na ito, na naging dahilan para magpatuloy pa rin ang kanilang pag-aaral sa kakaibang rust fungus at matukoy kung saan nga ba ito nanggaling. Number 4. Bangkay ng Arapaima. Ang isa sa itinuturing na halimaw ng Amazon River ay ang mga Arapaima, na kilala sa pagiging isa sa pinakamalaking isda sa tubig tabang, kung saan kilala rin sila sa pagiging agresibo kahit pa sa mga tao, na naging dahilan para madaming mga tao ang sumubok na manghuli dito upang ituring na alaga. Ang ganito raw illegal na paghuli at pag-aalaga sa mga Arapaima ay sinasabing naging dahilan para may madiskubre ang mga tao sa Mexico na isang bangkay ng Arapaima na itinapon na lamang sa ilog, na sinasabing imposibleng manirahan dito, kung kaya't ang tanging hinala ng mga tao ay may nagtapon lamang dito ng bangkay ng isda. Maraming mga lugar sa ating planeta ang mayroong panuntunan na nagsasabing illegal ang pag-aalaga ng mga Arapaima, kung kaya't maraming mga tao ang nagtatago at nagsesekreto na nag-aalaga nito, sa kadahilan ng maaari silang makulong kung malaman ng mga eksperto na nagkukup-kup sila ng sadyang dambuhala at agresibong isda. Number 3. Pambihirang halimaw. Sa Carolina Valley Beach noong March 2012 ay may nadiskubre ang mga tao na isang dambuhala raw na isda na hindi nila matukoy kung ano, kung saan matapos itong suriin ng mga eksperto ay napagalaman nilang ang nilalang ay isang Atlantic sturgeon na talaga namang bihira lamang natin makita. Hindi dahil sa madalang lamang silang magpakita sa mga tao, kundi dahil sa ang mga itlog ng isda ay ang mga caviar, na isa sa pinakatanyag at masarap umanong potahe sa ating planeta, na naging dahilan para mahirapan ang nilalang na ito na magparami, kung kaya't sobrang dalang lamang natin makakita ng mga Atlantic sturgeon, na naging dahilan para kaunti lamang sa atin ang makakilala sa kanila. Number 2. Moonfish. Hindi lamang mga basura sa ating karagatan ang dahilan sa pagkamatay ng mga isda, kundi pati na rin ang climate change, na syempre isa rin tayo sa may dahilan, na talaga namang may papakita sa nangyari sa isang moonfish na nadiskubre sa Oregon Beach na umaabot ang timbang sa halos 300 kilo, kung saan ang isda na ito na kadalasang naninirahan sa Hawaii ay nadiskubre daw sa lugar. Dahil sa paglipat ng hayop na matitirhan dulot sa pabago-bago ng temperatura ng tubig, na talaga namang nagpapakita kung gaano na lamang katindi ang epekto ng climate change, hindi lamang sa ating kalupaan kundi pati na rin sa ating karagatan. Number 1. Sailor jellyfish. Sa iba't ibang bahagi ng ating planeta ay may nadiskubre ang mga ekspertong paulit-ulit na nangyayari, at ito ay ang natuklasan nilang pagkamatay ng napakaraming mga sailor jellyfish na inaanod na lamang sa ating mga dalampasigan, kung saan ang hinala nila sa pagkamatay ng mga nilalang na ito ay ang labis na pag-init ng temperatura ng tubig, na talaga namang hindi kinaya ng hayop, na naging dahilan para isa-isa silang matuyo at mamatay. Dahil dito ay kadalasang nakakakita ang mga turista ng inaanod na mga bangkay ng sailor jellyfish sa dalampasigan, na hindi naman ikinabahala ng mga tao dahil hindi nakakapagdulot ng peligro ang paghawak sa mga ito. Ngunit kahit na hindi mapanganib ang paghawak sa mga bangkay ng sailor jellyfish dahil wala silang kamandag,
ay talaga namang mapanganib naman ang unti-unting pagkaubos nila sa ating karagatan na hindi may tatangging unti-unting sumisira sa ating kalikasan na tayo rin ang mapapahamak at mapeperwisyo pag nagkataon. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Talaga namang napakaraming mga kakaibang nilalang ang maaari na lamang mapadpad sa ating mga dalampasigan na hindi may tatangging nagiging senyales na unti-unting namamatay na ang mga hayop sa ating kapaligiran. Kaya naman para sa iyo, anong kakaibang nilalang sa ating dalampasigan ang gusto mong makita ng personal? Comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik. Maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.